Dato puti. Dato puti lang ang lagayan. Yan. Yan o, dato puti. Yun, sarap. Kita nyo, hasang-hasang. Pero next time, pag may time ako, anuhin natin yan. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, as promised, tayo po ay nag-i-spray ngayon ng 7 o'clock in the morning. Makulimlim. Nag-i-spray po tayo ng fish amino acid. Ayan, ito, oh. Dato puti. Dato puti lang ang lagayan. Yan. Kasama na pala si Tatay Bong tsaka si Allen. Ayan oh. Tayo po ay pangalawang application na. Ayan oh. Unti-unti nating nasusunod mga farmer. Ayan, nakakatuwa naman. Kasi makikita natin ang kaibahan nito. Pagka ito ay naituloy-tuloy natin, makikita po natin ang kaibahan nito sa wala na fish amino acid. Kaya lang nga, syempre, ilan lang pong mga farmers ang open sa ganitong idea, sa ganitong protocol, no, na gagawin. Kasi dagdag trabaho ito, mga ka-farmer. Nga sabi ko, dagdag trabaho. Pero ay malaki po ang magiging benepisyo para sa halaman. Kung dagdagan mo pa nito, mga ka-farmer, ayan, oh, 'di ba? So wala pong ano yan, wala po tayong overdose, wala po tayong sobrahan, wala. Ito po ay organic naman, kaya ano to, mainam po ito para sa ating mga halaman. Ayan o. Kikita po natin, kasi ang maganda nito ay foliar mga farmer. So ibig sabihin, yung palay ay kumakain both sa dahon and sa ugat. Diba? Magpe-fertilizer kami sa Lunes. So sa ugat naman padadaanin. And then ito namang foliar, fast acting to eh. Kumbaga na andyan na, ready na po yan, nasa halaman na. Kumbaga nasa dahon, mas mabilis na pong na-absorb. So every 10 days po ang ating protocol dito. Every 10 days. So medyo ano pa to, ang magaganda nito, yung fish amino acid ay ayaw po ng mga insekto. So mayroon pa siyang insect repellent effect. Malalaman natin yan. Yan o, dato puti. Yun, sarap. Kita nyo, hasang-hasang. Pero next time, pag may time ako, anuhin natin yan, sasalain ko na. Yun lang talagang tubig tagaan, no? Kasi may mga ano po siyang hindi nakukuha. Kaya lang pag sinama mo naman, mababara yung sprayer. Kailangan salain talaga. Tanggalin na natin tong hasang. Mas maganda pala itong ganito nakasala, oh. Anuhin natin, push natin na makakuha. Ayan natin. Sige. So parang may mga granules yan na hindi na naman talaga kayang tunawin. Tatak natin yan sa palayan mga kapatid. Sa palayan pa rin ang bagsak niyan. Yun na, teka. Ngayon ko lang muna para maitaktak. Yun ang problema kasi dito. Pagka ano nga, sabi nga nila, bawal ang tamad.
Yun, no? Pupunta din yan sa palayan. Okay. Yan. Yes. Ayan na. Tulong na po sila. Si Allen ito. Di gasolina na yung kanyang ano. Maganda po ito. Napakaganda mong gamitin. Kaya lang yung iba nga, mas gusto pa rin po nila yung knapsack na rechargeable. Ang nakita ko pong disadvantage ng rechargeable ay mahina ang buga niya. So yung kailangan po ng ano na dapat maibigay mo sa palay, dapat kasi ang ano 10 load sa isang hektarya, yun ang standard. So yung kung ano yung 10 load na yon, dapat mai-spray mo yon sa isang hektarya. Pasukan pa lang yung ating mga trabahador na kababayan. Ayan mga nakamotor. Ayan ang lakas po. Kita nyo. Control mo naman yan eh. Ayan talagang kikita po natin, sabay-sabay natin tuklasin. Kasi ito, ako naman talagang 100% agree na maganda po ang fish amino acid sa ating mga halaman. Kaya lang first time ko din po ma-experience na gumamit po nito sa palayan mga farmer. So titingnan po natin. Ayan, mabilis lang po nila kasi dalawa naman pala sila. So itong Atobi mga farmer, ang kinaganda po nito ay yung mga micro elements na kailangan ng halaman na andito na rin in a small amount, di ba? So ayan, may magnesium, may calcium, may zinc. So ano na po ito, kumbaga yung mga kailangan din ng halaman na ibibigay din. Ito nga, binabad ko din po yung binhi dito. Binabad ko din yung binhi dyan. Maganda naman kasi, kaya sabi ko ano ko na din, ibabad ko na. So ayun, so at least kulangin man, kasi wala tayong soil analysis, kulangin man po yung lupa, dahil gamit na gamit po ang lupa eh. Hindi rin po tayo pwedeng mag ng fertilizer dahil talagang doon na lang nakasalalay din yung palay, gawa nung mahina talaga yung lupa na. Sipin mo, nagkakatatlo kami dito eh. 3 crop sa isang taon mga ka-farmer. Ayan. Kung sabihin mo na ang preparation namin ay ito ngayon, mabilisan lang po ito, walang 2 weeks. Yung iba walang 2 weeks po na nakapagsabog agad eh. So yung sa sabog tanim kasi yan ay nakakatatlo kami, mas mabilis pong umani pag sabog tanim. Kumbaga yung palay mo compare po doon sa tinatransplant pa, yung tinatransplant humihinto. Ito dire-diretso po ang arangkada ng sabog tanim. Kaya nga ang plano ko, naisip ko din lang po kung kaya kong magagawa pag kami po ay gumana yung aming drum seeder. So magkakaroon yan sigurado, ibon kasi kalaban mo, sige baka may mabubungi, may kailangan mong maghulip. Baka mag-advance po kami ng patubo ng palay na 10 days. So 10 days bago ka magsabog, dapat ka na, yung panghulip mo yun mga farmer, para pag inilipat mo yon, inihulip mo doon sa bungi dito sa palayan, pantay pa rin sila. Kasi kung ang ihuhulip mo ay galing din doon same time nung sinabog mo yung palay, doon sa kasing edad sila, ay mahuhuli na po yung iyong hinulip. Makikita nyo nagbunga na yung sinabog tanim mo, kulay kumbaga nakayuko na yung palay mo, itong hinulip mo palabas pa lang ang bunga at talagang green, hindi pa nakayuko mga ka-farmer. Delay po talaga. So yun po yung mawawala. Imagine mo kung 3, di ba, halos
one and a half month mo din ang diferensya sa isang taon. Hindi talaga kaya pagka ano. Tsaka shortcut na kasi dito yung preparation. Yung preparation po ng aming bukid dito ay kayang i-prepare na isang linggo. Unlike po doon sa conventional, inaabot ng first araro, patubigan, pabubulokin muna yung ano. So 2 weeks. So almost a month na piniprepare. 3 weeks sabihin mo na maximum. Kaya medyo medyo malilate ka din. Pero yun nga, ito mabilisan lang. Pinadaan na lang sa herbicide para yung mga damo mamatay, ganoon. Ayan ay araw, ngayon makulimlim, maganda din. Ayan na mga farmer, mataas na itong ating ito, yung mabuhangin daw na sabi nila yung maputik na palayan, mas nag-hold ng zinc yun mga farmer. Pero ang palayan po na medyo sandy ay ano po yan, halos laging wala pong zinc. So napaka-importante po ng zinc. Kaya ang i-spray namin na fungicide ay merong zinc na kasama mga farmer. Yun naman ang aking na-discover, Anthracol gawa ng Bayer. Kaya yun ang gagawin natin. Bumili na ako ng 1 kilo at ipapa-spray ko dito siguro. Titingnan ko yung schedule. So dito sa ating protocol, bawal ang tamad. Pero ito naman po, sabi ko nga, pag fish amino ang in-spray ay bibigyan ko ng bayad itong dalawang ito para may may konsuelo, di ba? So ayun po. Si tatay naman open naman na sa sabi niya nga sige gawin na natin yung schedule ng kasi nung last na umharvest kami, talagang makita niya po yung kaibahan. Actually mahina pa nga po yun sa hybrid, pero kumpara sa inbreed malaki na po talaga. Isipin nyo, hindi naman kami umani sa inbreed. Ang ganda-ganda na po ng palay. Inbreed, umani lang kami dito 112. Pero yung Longping 2096 at hindi naman kagandahan talaga, umani kami ng 141. Hindi pa kagandahan ng pag-aalaga namin dahil marami din po akong lapses hindi naman ako nagpa-spray ng fish amino, 'di ba? Hindi pa naman ako nag-spray ng yung may mga zinc na yan. So tingnan natin ito, mas naalagaan natin. Tapos yung yung top dress po, sabalay kami doon. Kaya sabi ko ito okay na, at least po ngayon ang pangalawang crop yun ang mga improvement na mangyayari. 40 days abangan na po natin. Pagka once na nagbigay na siya ng sign na naglilihi na kaagad-agad tayo. Di ko nga paalam kung mag-urea muna kami or pagsasabayin ko na, isasama ko na po yung potassium. Pwede din namang isama na yung potassium kasi mag-i-spray pa rin naman po kami ng fish amino So okay pa rin yan, mag-fish amino pa rin naman po kami para less trabaho na din. Pero kung kay tatay, kung gusto niya na ihuli, mas maganda sana kasi mahuli yung potassium ng after ng urea na naglilihi. Parang mangyayari, bibigyan mo muna ng time, ng pagkakataon talaga na mag-concentrate yung palay na maglabas po ng maraming butil. Mag-decision siya na okay, maraming butil ang ilalabas ko. Pagka bago lumabas po yung palay sa uhay, kumbaga naandun na sa naka-decide na siya, naandun na, nakabungad na kumbaga sa bulaklak buntis na. Ayan, buntis na po mga farmer. Doon ka naman bibira ng potassium na abono na may potassium. So yun naman po ang pampalintog po ng bunga. So doon na tayo magsasabog, kahit siguro isang 0060 at isang urea uli.
Kasi hindi na natin kailangan ng phosphorus. So yung gitna zero na yon, or tatlong 0 17 0 17. Kaya lang yung tatlong 17 0 17 po ay ang kinaganda naman nun, balanse na kasi talaga yung, kumbaga yung abono, balanse na. So baka magtatlo na lang tayo, 17 0 17. Ang ganda rin naman eh. Titingnan natin itong palay natin mga ka-farm. Excited ako dito. Ano lang naman ito, June, second week of May, makikita na po natin yung lilitaw na ang bunga eh. So katapusan ng May, makikita na natin kung magiging magandang ani. Except the weather, i-out natin yung weather, no? Yung magiging panahon, baka mamaya paani na lang tayo, birahin tayo ng bagyo. Wala ganun talaga, dadali tayo. Pero kung wala pong bagyo, baka katapusan pa lang po ng May, makikita na natin kung magiging magandang ani natin. Kasi nakapwesto na po yung bunga. Makikita na natin kung ilan butil, di ba? Kung malintog ba, magiging malintog. So ayun, as time goes by, 30 days lang naman po pag lumabas ang bunga. Bilang ka na ng 30 days, yun na yung maturity niya. Hindi po nagbabago yun, any variety. Yun na naman ang ating natutunan. So nakakatuwa, no? Dagdag kaalaman. Kahit anong variety ng palay, pag 30 days po pagkalabas ng bunga, from flowering ay 30 days lang. Lagi yun, no? Automatic yun, lahat po daw ay yun na yun. Ang nagkakaiba lang po ay doon sa yung bago maglihi, mga ka-farmer. Yun, matagal. Siguro may matagal, may malanding palay, kagad naglalandi, lilihi agad. Titingnan natin itong fish amino kung makikip niyang green ang dahon, hindi natin makitang dumidilaw, mga ka-farmer. So kaya ano ba ito, magpipick up ng lechon ata ito, diba? Meron tayong maaga, 7 o'clock, pero hindi naman nata viewer, kaya tapos si Mayora may 7 o'clock din. Ayan, ang kinaganda dito sa ating kapitbahay, na din po sila ng pamatay kuhol. So halos sa bayan din lang, Tapos bukas na daw kami magpapatubig. Ayan, sabi ni tatay, hayaan na muna natin. Sa bagay, mas maganda din po na maabsorb na muna ng halaman yung in-spray natin. Tapos bukas na daw po siya magpapatubig, mga ka-farmer. So yun ang ating medyo dito medyo bagay. Galing gumawa ng paligi ni tatay, tama nga naman, Alam nyo ba na yung tuloy-tuloy na pagpapatubig po ay hindi din maganda sa palay? Nagkakaroon ng nawawala din po yung zinc, tapos nagkakaroon ng naninilaw yung palay. Ang problema pa naman, iisa halos ang, kung hindi mo alam po, marami kunyari pag nagdilaw, hindi basta nagdilaw ay akala nyo yun na yung kulang, nitrogen. So marami po may sakit din, basta nagdidilaw lang. Kaya maganda din sana makaseminar din ng maayos, Pero ang kinaganda naman po, marami naman tayo napapanood na videos na halos parang seminar na din ang dating. Kakarga na rin sina tatay na. Kami lang po mag-i-spray uli ng fish amino acid sa aming palay, mga farmer, sa mga palayan dito. So kami lang. Puro kalokohan ang pinagagawa ko, Oh, ayan, Eto medyo dilaw na to, Hindi dilaw na itong isa, Pero nauna kasi itong kabila, mga farmer, yan. Yung kabila naman, ang ginawa naman ay dry seeding naman yan. Sabog
tuyo, mga tinatawag, ano. Galing din, namin palang style ng pagtatanim ng palay, mga farmers. So ayan, sabog tuyo po yan. Ito naman SL19 with fish amino acid every 10 days. Ayun, tingnan na lang natin kung anong magiging resulta. Sabi ko nga, pagkaraan po ng mga ilang linggo, makikita na natin yung epekto ng fish amino. Sa ngayon, syempre isipin mo pa, parang wala lang to, parang batong kalukuhan na ito. Pero makikita po natin yan after sabihin mo ng 2 months. Ayan, ang hirap maglakad sa pilapil. Sa Bicol malalaki ang pilapil eh, dito maliliit. Iba-iba talaga. Ayan, ang daming patay na damo, mga ka-farmer, no? Speaking of damo, ayan, ikita nyo yung mga anong yan, mga natuyo na yan, nag brown. Yan po ay damo. Ayan, kita nyo, ayan, yan o. Yan po ay mga damo yan. Kaya tama na rin bukas pa magpatubig para mabigyan pa natin ng chance yung mga damo na matuyo pa. Baka makarecover pa pag natubigan. Ay, nag-aabono na po sila. Galing. Pang ilang days ba to? Parang late na. Ako na sila ng 1 week eh. Kami po 12 days, 25 days at 40 days, mga ka-farmer. Pero depende po yung 40 days na yon. Titingnan ko pa rin kung talagang bubukas tayo ng palay. Bubuksan natin yung panicle nya, oldest panicle, para makita talaga natin na eksaktong naglilihi na. So may palatandaan naman pala doon, kaya hindi tayo maliligaw. Pero nakalagay sa program ng SL19 sa sabog tanim, 40th day ay mag top dress na po. Ang nakalagay nga doon, 3 urea, 1 0060 mix na together. Parang ang mangyayari noon, 0060 divided by 3, 20, ano? So 20 46, 20, parang ganon. 4620, malaki-laki pa rin ang urea talaga. 17017 kasi parang lugi ka eh, di ba? Titingnan natin. Kaya lang, kinaganda naman nun, lahat ng butil, yun na po yung niya, even na siya, di ba? So baka mamaya pagsabog mo, hinalo mo, puro urea lang ang napunta dito, wala po yung potassium, patay. Yun ang diferensya nun. Unlike sa 17017, ano na yun, na. Titingnan natin, pag-iisipan ko pa. Okay na tayo, mga ka-farmer. So business naman tayo, tama na sa palayan. Doon naman tayo sa business point of view. Lechonan tayo, mga ka-farmer. Pero baka mamalengke muna ako din. Baka makakuha tayo ng maraming hasang ng isda. Kahapon di ako nakakuha. Yung ginagawa kong fish amino, tuloy-tuloy lang po ang paggawa ko dahil yung isang timba ay patapos na, paubos na. Pero yung may malaki akong ginawa na timba, ayun naman, ready na po yun after 20 days. So tamang-tama, ready na po yun. Ganun lang. So 30 days naman daw po yun 30 days ready na. Actually sa 1 week lang pwede na. Pero mas maganda, mas matagal. Ayun lang. Tapos na naman tayo sa ating second day, second application ng ating fish amino acid, mga farmer. So nakakadalawa na tayo. Sabi ni Mr. Bolos ay at least makasampu daw. Grabe
nakasampo mga ka-farmer. Pero titingnan natin, subukan natin sundin. Naalala ko lang, baka mamaya pagka may bunga na ay mahirap nang pasukin. Pero nagagawa nila. Sabi naman ni tatay, pwede naman. Para hindi po magkulang yung ating palay sa kanyang nutrients. Siyempre 30 days pa rin po yun after crop dress. So iba pa rin po talaga yung nagfo-foliar tayo, no? Na may mapapakain pa rin tayo sa palay. So ayan, maraming pong salamat. Ayan, second application po ng fish amino acid sa ating SL19. Ayan, thank you.